20 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi, sinupalpal ni Senador Tito Soto ang mungkahi ni Senador Ping Lacson na pagbawalan ang mga lehitimong gun owners na magdala ng baril. Ayon po kay Senador Soto, kung law-abiding citizen at lisensyadong baril ay maritong bigyan ng permit na makapagdala ng baril bilang depensa at sa sports. Una nang iginit ni Senador Ping Lacson na tanging mga naka-uniformeng pulis lamang ang dapat na makapagdala ng baril habang sila ay naka-duty. Sa ganitong pagkakataon, binigyan din ni Lacson na wala ng kriminal at sibilyan na magpapanggap na pulis para makapagdala ng armas sa labas ng bahay. Ngunit, punto naman ni Senador Soto, maaaring bigyan ng gun license at permit ang mga sibilyan bilang depensa pag may banta sa buhay at kung gagamitin naman sa shooting competitions. RH Balita! Mariing tinutulan naman ng mga practical shooters ang mungkahing total gun ban kasunod ng serye ng karahasan gamit ang baril. Sa panayam ng DZRH, inihayag ni Doc Joey De Los Santos, senior open shooter, na malulusaw ng tuluyan ng practical shooting sport sa bansa sakaling ipatupad ang total gun ban. Ipinaliwanag pa ni De Los Santos na maraming magagaling na Pinoy shooters ang kalahok at kampiyon sa international competitions kaya hindi dapat ipatupad ang total gun ban. Iginiit pa ni Doc Joey na sa halip na total gun ban ay mas higpitan ang pagbibigay ng lisensya at permit sa mga baril. Ang rekomendasyon ko is wag nila gawing total gun ban. Pwede nilang, they are really investigating the owners of firearms. Talagang we have to go through a lot of conditions before we can get our permit. RH Balita! 18 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi, mas mahigpit na gun control law sa bansa. Pag-aaralan pa ng Malacanang, ibalita mo yan RH21, Florante Rosales, pare Flor. Sa gitna ng kaliwat ka ng insidente ng gun-related crimes, masusing pag-aaralan ng Palasyo ng Malacanang ang halos 20 panukalang batas na iniharap sa Kamara at Senado para sa mas mahigpit na gun control law o di kaya ay total gun ban implementation. Ginawa ni Deputy Presidential Spokesperson Undersecretary Abigail Valtem pahayag sa pila ng simbahang Katolika na ikonsidera ang mga panawagan ng iba't ibang grupo para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sinabi nito na kailangan ikonsulta muna nila sa Pangulong Aquino ang mga panukala at pag-aaralan pa ito ng Palasyo ng Malacanang. Susuriin niya ng Malacanang mga probisyon ng bawat panukala at nakadepende ito kung anong sistema ang gagawin sa implementasyon ng Comprehensive Firearms Law sa bansa. Nauna rito nagharap ng mga panukalang batas sina Senador Lito Lapid at Senador Ping Lacson na naglayong magpatupad ng mas maigpit na gun control law upang maiwasan ang mga insidente ng indiscriminate firing at iba pang gun-related crimes gaya ng pag-amok na isang drug addict sa Kawit, Cavite. Inihayag naman ni Senador Gringo Onasan na re-reviewin ng kanyang komite ang existing gun laws para mapag-aralan ang iba pang pending bills sa gagawing public hearing sa Senado. Yan ang DZRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH21, Florante Rosales. At sa kaugnay na balita, panukalang total gun ban, suportado naman ang simbahang Katoliko. Ibalita mo yan, RH16, Andy Verde. Ang Katoliko ang panukalang pagpapatupad kasunod ng pagkamatay ng 2 paslit ng tamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon 2013 at ang pamamaril na isang drug addict sa Kawit, Cavite na ikinamatay ng 8 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Sinabi ni Cebu Archbishop Jose Palma, Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na dapat ikonsidera ng pamahalaan ang naturang panukala para sa kaligtasan ng maraming Pinoy. Maaari namang payagan ng ilan na magdala ng baril bilang proteksyon sa sarili lalo na't kung talagang nasa panganib ang buhay ng mga ito. Ngunit iginiit na ang gun ban ay para sa diwa ng kapayapaan at proteksyon lalo na ng mga inosente. Pinayuhan pa ng CBCP ang Pangulo ng Bansa na maging istrikto sa pagbibigay ng lisensya sa mga individual na nais na magdala ng baril. Yan ang DZRH News. Andy Verde, RH16, naglilingkod sa pagbabalita. RH Balita! 15 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi, parusang kamatayan hindi na kailangan sa isyu ng baril ayon sa isang kongresista. Ibalita mo yan, RH14, Let Narciso Abinales. Let. Hindi death penalty kundi mas mahigpit na patakaran ang kailangan para makontrol ng mga otoridad ang paggamit at pag-iingat ng armas.
Ito ang iginiit ni Western Samar Representative Melcenen Sarmiento sa gitna ng mga panawagan para sa total gun ban at parusang kamatayan kasunod ng mga insidente ng indiscriminate firing. Ayon kay Sarmiento, Senior Vice Chairman ng Committee on Public Order and Safety ng Kamara, magiging madali para sa Philippine National Police na maipatupad ang Operation Bakal kung maisasabatas ang Biazon Bill. Ang tinutukoy ng kongresista ay ang panukala ni Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon para i-regulate ang pag-iingat, paggawa, pagbebenta at pagmamayari ng anumang uri ng armas. Sinabi ni Sarmiento na mismong ang PNP ang naghanda ng naturang bill na katulad ng patakarang ipinatutupad tuwing panahon ng kampanya kung saan lilimitahan sa permit to possess ang mabababang kalibre ng baril hanggang 9mm pistol. Para sa mga shooter, bibigyan lamang ang mga ito ng permit to carry mula sa bahay hanggang sa firing range. Gayun din, kailangan anyang palakasin ang isa sa haligi ng criminal justice system, ang komunidad para mas maging mabilis ang responde sa mga kahinahinalang tao at aktibidad sa bawat lugar. Yan ang Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. RH Balita. Maraming salamat, Let Narciso Abinales. Samantala, ipinaalala ng COMELEC sa gun owners na simula sa linggo, January 19, simula na ng gun ban o hindi na maaaring magdala ng baril. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, sa ilalim ng COMELEC gun ban ukol sa darating na halalan, lahat ng lisensya at permit to carry firearms o firearms outside residence ay otomatikong suspendido. Mga miyembro lamang ng PNP, Armed Forces at maging ang National Bureau of Investigation na naka-uniforme at naka-duty ang papayagang magdala ng baril sa labas ng bahay. Papayagan lang ang mga bodyguard ng mga opisyal at politiko na magdala ng baril kung may kaukulang permiso mula naman sa COMELEC. Tatagal ang COMELEC gun ban hanggang sa Hunyo 12 o isang buwan matapos naman ang idaraos na halalan sa May 13. RH Balita. 12 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi, dinepensa naman ng isang piskal ang desisyong ipagarap lamang ng alarm and scandal ang 4 na akusado sa pagkamatay ni Stephanie Nicole Ella. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, inegpo ni Fiscal Nida Gravino, tanging alarm and scandal lamang ang maaring ipataw kay o iharap na kaso laban kay June Agos at sa 3 iba pa dahil naman sa kakulangan ng ebidensya ang sinadya nilang nabaril si Ella. Ayon po kay Gravino, tanging pag-amin lamang na mga akusado ang hawak niyang ebidensya na nagpaputok sila ng baril noong bagong taon at walang eyewitness na makapagsasabi kung itinutok nila ito sa tao. Kapag ang baril ay hindi itinutok sa tao, ang applicable na batas ay ang alarms and scandal defined under Article 155, Paragraph 1. Kapag itinutok ang baril sa tao at itinutok, yun, ang applicable na batas ay ang Article 254, which is discharge of firearm. RH